Wala nang laman ng bigasan nyo. Anak, magsaing ka na. Sasabihin na, si nanay, kagabi pa wala bigas. Ano ang sasagot ng nanay? Purihin ang Diyos! Praise the Lord! Amen! Bagay na mahirap sa tao ay posible sa Diyos. Praise the Lord! Amen! Kung hindi ka na makapagsaing, malulungkot ka ba? Hindi ka kakain ang Diyos kasama mo. Makikita ka na. Praise the Lord! Amen! Magnilay nga kayo. Kung hindi ka kakain, huwag kang malungkot. Binibigyan ka ng Diyos ng panahon para siya ay kausapin habang ikaw ay gutom. Praise the Lord! Amen! Sapagkat kung saan ka mahina, doon ka malakas. Praise the Lord! Amen! Kaya huwag laging isipin ang ilalagay sa tiyan, ha? Lumuhod ka at sabihin sa Diyos, Panginoon, walang-wala kami. Pero alam kong hindi ka magpapabaya. Ang asawa ko ay pumasok walang baon para lamang may sahurin. Kaya kayong mahihirap o kayong malungkot. Sa langit, wala nang kakainin. Praise the Lord! Amen! Sa langit ay bubusugin kayo ng Diyos ng pag-ibig niya. Praise the Lord! Amen! At kung ikaw naman ay may pagkakataon na umahon sa kahirapan, sundin mo ang dinaanan ng Diyos. Sundan mo ang dinadaanan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Bawat umaga ay sabihin, Panginoon, ako ay aalis. Mauna ka. Susunod ako. Praise the Lord! Amen! Kung ikaw ay naghahanap ng trabaho bago ka umalis ng bahay, Panginoon, ang pamasahe ko ay 50 pesos. Sa Makati ang punta ko. Di ko alam kung makakakita ako doon ng trabaho. Panginoon, ikaw ang may-ari ng lahat ng pagawaan. Praise the Lord! Amen! Buksan ninyo ang faith nyo. Ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Praise the Lord! Amen! Huwag kayong matakot mamatay. Kaya ang pagsikapan ninyo ng higit sa lahat, ang mga mahal ninyo sa buhay. Kailangan ligtas na yan bago kayo mamatay. Praise the Lord! Amen! Lahat ng tao ay mamamatay, kaya huwag masyadong isipin ang tiyan. Mas maganda yung wala kang kakainin, sexy ka na yan. Praise the Lord! Amen! Kung ako ngayon, na narito at nagsasalita, ay biglang magiging mukha nga ni Jesus, ano ang gagawin nyo? Praise the Lord! Amen! Sa mga bago, na ngayon lamang nakapakinig ng tinig, mag-isipan yung mabuti, totoo ba yan o hindi? At kung maisip mong totoo, manguna ka sa gawain ito. Praise the Lord! Amen! Maging ang bato ay pagsasalitain ng Diyos kung walang taong magsasalita para sa Kanya. Praise the Lord!
Sino ang nilikhang kawangis ng Diyos? Tao. At sino ang templo ng banal na Espiritu? Tao. Amen. At sino ang dapat magparangal sa Diyos? Mga tao. Praise the Lord. Amen. At ano ang sabi ng Diyos? Ang sino man nagpaparangal sa Diyos ay pararangalan din ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang sino man nagtataas ng kanyang sarili ay ibabagsak. At ang sino man nagpapakababa ang siyang itataas. Praise the Lord. Amen. Kaya doon sa mga mag-asawa, babagal-bagal papunta rito, mag-isip nga kayo. Isalita ka para sa Diyos. Purihin ang Diyos, Panginoon. Salamat sa Panginoon at binigyan uli ako ng pagkakataon magsalita dito sa harap ng kapatiran ko. Praise the Lord. Napakabuti po ng Panginoon na kami po ay tinawag dito. Binigyan po kami ng pagsubok. Lahat ng mga anak ko ay may sakit. Ngunit, tinawag po kami ng Panginoon para makapiling niya. Praise the Dahil Lord. sa pagmamahal niya, ito po kami ngayon at hindi na po kami hiwalay dito. Praise the Lord. Ito po yung buong pamilya ko, nandito po kami ngayon. Katunayan po, ipapaalam ko lang sa inyo, may tsuhin po akong patay ngayon. Libing po niya ngayon. Pero pinahalagaan ko po dito. Hindi po ako pinag- Lord. Amen. Bakit kailangan may taong mag-testify? Bakit kailangan may isang taong ipaalam sa inyo kung sino ang pinuntahan niya dito? Mag-isip nga kayo. Sino ba ang pinakamahalaga? Hayaan mo na sa mga patay ang paglilibing sa kanilang patay. Pareho silang patay. Kayo ay mga buhay sapagkat narito kayo kasama ang Diyos. Papaliwanag lamang sa inyo ng banal na Espiritu, ang anak niya napunta sa hospital. Walang findings, may sakit ang anak, inilabas ng hospital. Kanino dinala? Sa Diyos! Nasaan yung bata? Ayun yung bata. Pumapalakpak na sa Diyos. Si Jesus ang dakilang manggagamot. Kung kayo'y tatawag sa Diyos, bukas ang puso ninyo at nagtitiwala kayong lubos, pagagalingin nga kayo ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Ang Diyos na nakakasaliksik ng lahat ng bagay. Ang Diyos na nakakaalam na mangyayari bukas. Ang Diyos na siya nagplano ng buhay ninyo. Ang kasama nyo ngayon, dito! Yan ang magagawa ng tao. Patunayan nyo sa Diyos na ang Diyos na mahal nyo. Paano nyo mapapatunayan ang Diyos mahal nyo? Una, makikinig kayo ng salita niya. At pagkatapos yung makinig ng salita niya, gagawa kayo para sa napakinggan nyo. Pupuntahan nyo palagi ang Diyos. Mananapit kayo makinig sa mga salita ng Diyos. Sapagkat ang
salita ng Diyos ay Diyos. Praise the Lord. Amen. Meron lamang siyang taong napili. At isa sa mapalad na napili ay babae. Babaeng matapang na kayang ipaglaban ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Iwan man siya ng lahat ng bagay. Iwan man siya ng lahat ng tao. Huwag lang siyang iwan na Jesus. Praise the Lord. Amen. Bakit? Nasaan ba si Jesus? Nasa puso. Kapag dala mo si Jesus, mawawalan ka ba ng mamahalin? Mawawalan ka ba na magmamahal sa'yo? Kung umaapaw sa puso mo ang pagmamahal, maraming lalapit sa'yo para mahalin ka at maghanap ng pagmamahal mula sa'yo. Kaya hindi ka mag-iisa kung dala mo ang Diyos. Hindi ka mag-iisa, hindi ka mangungulila. Praise the Lord. Amen. At payapa ka, panatag ka. Helen, mag-isip ka. Huwag niyo susubukan ng Diyos. Matapos kayong humingi sa Diyos at ibinigay sa inyo ng Diyos, sasabihin niyo, pwede ba sa sunod na linggo na lang? Praise the Lord. Amen. Kaya tama ang desisyon niya. Hindi siya napilitang pumunta dito. Sapagkat ang anak niyang may karamdaman na hindi masumpungan sa hospital. Hindi makita ng doktor. Gumaling ang anak niya. Pinagaling ni Jesus. Dahil yun sa iyo, Helen, hindi ba? Dahil sa iyong pagtawag sa Diyos. Nakalapit sila. Ibig mo sabihin sila mananatili kayo, hindi? Praise the Lord. Amen. Buhayin niyo ang faith niyo. Kayo na nagsasabi na ang Diyos ay buhay dito, dapat buhay din kayo. Praise the Lord. Amen. At kung buhay nga ang Diyos dito, si Gilbert nga ay nabuhay. Tanungin mo nga sa ate mo, kapag wala siyang pasok, dapat narito rin siya. Di ba? Kapag wala siyang pasok ng linggo, dapat narito din siya. Dito na siya matulog. Aba, nakikinig siya ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Di ba? Mabuti ang Diyos, patutulogin ka naman eh. Ewan ko lang kung makatulog ka sa palakpakan dito. Praise the Lord. Amen. Unang utos, pinakamahalagang utos. Nagagampanan pa ba ng tao yan? Pagkagising sa umaga, ano ang inuuna? O, yung ka-text niya. Ha? Anong inuuna? Yung lakad niya, takbo na kagad. Sino ang dapat unahin? Ang Diyos! Magpasalamat ka agad sa Diyos, Panginoon. Salamat, nagising ako. Ang sarap ng gising ko. Ang ganda ng gising ko. Katabi ko, asawa ko! Praise the Lord. Amen. Panginoon, salamat. Di ko man katabi ang asawa ko. Alam kong katabi mo siya. Praise the Lord. Amen. Sa mga bata, na narito, kapag lulugo-lugo ang magulang nyo, kalapitin nyo. Itay, sino ang kasama mo? Kayong mga anak, maging tagapag-paalaala kayo sa mga magulang nyo na medyo inaantok-antok na ha. At mahirap kapag inaantok-antok yan, at kapag natulog yan, baka bangungutin yan. Ha? At sa mga magulang na gising na sa Diyos, manatili kayong gising at gisingin din ang mga mahal niyo sa buhay.